Ngayon po ay dadako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi na nga po ng Panginoon sa ating sa kanyang salita in James 1 verse 22, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." Amen po? Praise God. At yun, salamat kay Lord sa patuloy na pribilehyo at pagkakataon at ang iyong likod po ang napili na maghatid ng kanyang salita about giving. At dito po kumukalita tayo sa blessing ng ating Panginoon. Una, napakinggan natin yung Bible exhortation ng ating Kuya J. Poy, ang pagtitiwala sa ating Panginoon. That God is our source of hope. At yun siya ang source ng ating lahat sa buhay. May kukonek din natin yan sa giving. Siya po talaga ang source ng lahat ng ating tinatangkilik. Ganun din po sa Word of God, natin siya, ang spiritual maturity. Bilang Kristiyano, naniniwala po ako na lahat ay matured na kung ano ang pinapahatid sa atin ng Panginoon sa prinsipyo ng pagbibigay. Amen po? At yun, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Lord, salamat Lord, muli sa pagkakataon Lord, na maghatid ng iyong salita, Panginoon Lord God. Kayo po manguna, kayo po ang magsalita, Panginoon Lord God, sa nais mong iparating, Panginoon Lord God, sa pagbibigay po, Panginoon Lord God, sapagkat ito ang dahilan, Panginoon God, ng iyong pagbuhos ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. On how we live prosperous in this earth, Panginoon God. Thank you, Lord. Salamat. Ang ating verse sa araw na ito sa giving ay hango sa Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Meron po ba tayo dyan? Yun. Thank you, Kuya Jai. Ayan po. Basahin po natin. Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Sa chapter 8, "Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga kasampung bahagi at sa mga handog." Amen po. At sa 9, "Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa mga tuwid bagay nitong buong bansa." Sa 10, "Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan ng langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan." Amen po? Amen. Praise God. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Once again, kung tayo po ay Kristiyano na at di na po tayo bago, matured na po tayo, alam na po natin ang tagubilin na ito ng ating Panginoon. Kung dati, tayo ay, we are dead in our trespasses and our sin, at binago na tayo ng Panginoon, siguro naman, alam na natin na hindi na natin dapat panatilihin pa ang gawain ito na kung saan bilagin dito ng Panginoon na ninanakawan natin siya. Naniniwala po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. Sapagkat sinabi na dito, na kung hindi natin ipagkakaloob ang ikapo, ay ninanakawan natin siya. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. Kung mahal natin ang Panginoon, hindi natin dapat ito gawin ang nakawan siya, di ba? Sa dalawang bagay daw natin siya ninanakawan. Sa ikasampung bahagi at sa mga handog.
At yun po, sa pagbibigay, kailangan po, nagmumula ito sa ating puso, hindi yung tayo ay napipilitan lamang. Kasi kahit ano gawin natin, kung walang pagmamahal, ay walang saysay sa ating Panginoon. Yun, kailangan natin ng 4 na principle sa pagbibigay. Kailangan priority. Unahin natin ang ating Panginoon. Kasi si Lord ang may bigay ng lahat sa atin. Ngayon, sino po ba ang priority natin pag tayo ay sumasahod? Sino ba ang priority ng ating pera? Ako, ang priority ng pera ko sa family. Doon na pupunta yung pera ko. Ay dyan, yung mga pumangkin ko, nag-aabang na kasi ano na yun. Enrollment na. Siyempre, baka naman padala kami ni Tito Sandy ng pambili ng bagong notebook, yung mga gano'n. Mahal lang. Pero, hindi tayo makapagbigay sa ating mga mahal sa buhay kung hindi natin inuuna ang Panginoon. Dapat natin unahin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya ang may bigay sa ating lahat. Siya ang ating source of ng lahat ng ating tinatangkilid. Kahit yung sahod mo, ang Diyos ang may bigay niyan. Hindi ka makakarating dito sa Saudi, hindi ka magkakaroon ng trabaho kung hindi dahil sa ating Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon, priority mo siya dapat. At matatagpuan natin ito sa Matthew 6:33. Di ba po? Yung seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At pag inunan natin si Lord, siya ang bahala na mag-provide sa'yo. Yung sahod mo, ibibigay ni Lord. Ngayon, ang gampanin naman natin, ibigay kay Lord. Dalhin mo na lang yun na lang yung part mo doon, diba, sa 10, dalhin mo ang buong 10 bahagi. Binigay sa iyo ni Lord yung 100, diba? Yung sahod mo buo, binigay sa iyo ni Lord. Hirap na hirap ka, dalhin kay Lord yung 10 bahagi. Pero ang ibinigay sa iyo ni Lord, lahat ibinigay sa iyo ni Lord. Maging ang kanyang bugtong na anak, ibinigay sa iyo ni Lord para iligtas ka. Ngayon, isipin mo, yung 10 bahagi yun, sapat na ba yun para sa kabutihan ni Lord sa kanyang buhay? Di ba po hindi? Kulang pa. Kaya yun, priority natin ang pagbibigay. Proportionally, number 2, kung ano yung binigay sa iyo ni Lord, kailangan sukyan mo din kung ano yun. Nandyan niya, bigay niya yung 10 bahagi. At nandyan din naman yung kanyang promise na pag ginawa natin to, ay tayong pagpapalain, bubuksan niya yung langit at ibubus sa atin yung pagpapala na wala na tayong paglagyan pa. Sacrificially, number 3, kailangan natin sacrifice. Gawin ito para kay Lord with love. Sabi niya nga sa kanyang salita sa Ephesians, we must do this with love as Christ gave herself that He loved us. Then, pang-4 po, kailangan cheerfully giver. Pang-4, kailangan bukan sa loob at may kagalakan. Kasi pag napipilitan tayo, hindi yung halaga ang binibigyan, ang tinitingnan ni Lord, kundi yung puso talaga natin. Halimbawa, ngayon sumahod na ang Metromail. Ibinukod ko na agad, dumaan agad kami nila tatay, nag-withdraw agad ako, kasi ilan ako si Lord. Pero last Thursday, pwede na ako magpadala sa pamilya ko, di ba? Pero, alam ko na itong prinsipyo to kasi mature na nga ako eh. Priority ko si Lord. Inuna ko muna si Lord. Ngayon, pag nadala ko yung 10 kay Lord, pwede na ako magbigay kahit kanino. Pwede yung mga humihingi sa akin, pwede ko lang bigyan. At si Lord ang bahala dyan. Maliit man ang iyong pera, si Lord ang bahala dyan magpapakasya. Di ba yung minsan, yung food allowance natin dito, na babawasan pa, wala na talagang, sabi nga ni Kuya Jobert, umaasa na lang ako sa mga bigay-bigay, buti may nagbibigay. Sa amin sa araw-araw may nagbibigay, si doktor namin, lagi nagbibigay, yung customer namin isa yon sa pagkilos ni Lord, kasi wala na kaming pambili. Naubos na, may padala na kumbaga, at enrollment na. Kaya yun, maging tapat tayo sa pagbibigay kay Lord na may pagmamahal. Dahil mature na tayo, alam natin itong kautosan na ito ni Lord. Ito yung pinaka-favorite natin, pinaka-gasgas na, yung malakay 3 talaga. Di ba po?
dadalhin natin yung ikasampung bahagi. At kapag hindi natin ginawa ito, anong sinabi ni Lord? Ninanakawan natin siya. Nakakakilabot, di ba? Diyos na nagbigay sa iyo na lahat, nanakawan mo. Kaya yon, maging pinakagabay natin itong verse na to sa pagbibigay. Kasi pag nagbigay tayo, andyan yung pagpapala ni Lord. At ang Diyos ay tapat sa kanyang salita na tutuparin niya ang kanyang pangako doon sa Malakay 3:10 na ibubuhos sa atin yung wala ka ng room na paglagyan ng pagpapala. Amen po ba? Kaya yun, huwag natin nakawan ng Lord. Kung bagkos, ay dalhin natin yung ikaw po na para sa Kanya. Amen? Praise God, hallelujah. Tayo na po magbigay. Praise God. Thank you, Lord. Praise Lord. Salamat, Lord. At tinuruan niyo po kami naman po sa magbibigay, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa pamamagitan ng aming mga kaloob, Panginoon Lord God. Ito'y nagpapakita, Panginoon Lord God, ng aming pananampalataya, Panginoon Lord God, ng aming pagtitiwala, ng aming pagmamahal, Panginoon Lord God, sa inyo, Panginoon Lord God. Na siyang may bigay sa amin ang lahat, Panginoon Lord God, that you are Almighty God, you are a great provider, Panginoon Lord God, at hindi mo kami pinagkukulang, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord. Kayo'y tapat sa amin, Lord. Salamat, Panginoon Lord God. Salamat sa mga kapatiran na nagbigay, Panginoon Lord God. At Panginoon, we pray, Panginoon Lord God, na patuloy mo kami turuan, bigyan ng pusong mapagbigay, Panginoon Lord God, ng may pagmamahal, Panginoon Lord God, nakaakibat nito, Panginoon God, ay ang iyong biyaya, Panginoon Lord God, sa aming buhay, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord, sa aming physical, Panginoon Lord God, sa aming spiritual, Panginoon Lord God. Kayo ang patuloy na magpuno, Panginoon Lord God, ng aming kakulangan, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, that you will continue to bless the company of everyone, Panginoon Lord God, ng aming source of income, Panginoon Lord God. At patuloy niyo silang pagpalain, Lord, na maging patuloy na maging daluyan ng pagpapala patungo sa amin, Lord, at sa aming mga mahal sa buhay, Lord. At patuloy na kami turuan, Lord, na ibalik sa iyo ang para sa inyo, Panginoon Lord God. Salamat po aming Ama. Sa iyo lamang po ang matas mapapuri. Pasalamat ang samba. Jesus name we pray. Amen. Thank you, Lord.